Hi, Miss Prince. Welcome to House Your Heart, and we're going to talk about eating disorder. But to be specific, anorexia. Why am I going to talk about this? It's because it happened to me. There are different types of eating disorder. One of it is anorexia. There's also bulimia. Bulimia, this happened to my twin sisters. Isa lang pala yung isang sister ko. Yung isang sister ko, she throws up, sinusuka niya pagkatapos niya kumain. So, aarte siya na kumakain siya ng madami. Pero pagkatapos, susuka niya. Yung anorexia naman, na pagdaanan ko and yung isang sister ko, kambal sila. So, yung isa bulimic, isa anorexic. Pero hindi ngayon ha. Okay. So, nangyari to sa amin. And then, hindi rin sabay. So, nauna sila. May mga rason bakit naging ganito kami. Mga napagdaanan. And, nung bata ako, kung we have to have the backstory para maintindihan natin. Athlete kasi ako. Taekwondo player. And ballet. I'm a ballerina. And then, pinasok ako sa Chinese school which nadagdagan yung subjects ko. And I really had to study more. So my dad said na you have to stop all your activities because your grades are going down. Hindi ko kayang i-balance. Nung nag-start na hindi na ako wala na akong activity na ganun, hindi naman siya mabilis na nag-gain ako ng weight. Pero lumalaki lang yung tiyan, ganyan. I'm still active in school. I remember I love to do cycling. Meron naman actually yun lang nga yung mga gold medal ko eh. Cycling, yung bike, nagko-contest ng biking contest. And also run, 100-meter dash. Tapos softball. Pero nung nag-stop na naman ng high school, medyo hindi na talaga siya nagkaroon na talaga ako ng tummy na, which nagkaroon ako ng meron akong mga naranasang bullying na sa Bisaya is butod, butod in Tagalog, bondat, dakugtiyan, buntis ba daw ko, ana-ana. But the truth is, I was really addicted to soft drinks every day. I drink soft drinks every lunch, rice, pancit canton, anything that will make me happy. I'm just gonna eat that. And then yun, I wanted a shortcut to lose weight since pumasok na ako sa Davao, sa Ateneo. And nagkaroon na ako ng dalaga stage na, maraming eyes on me na, this is awkward. People are keep on staring at me. And then I don't do makeup pa rin, pero physically, like, I feel fat. I did taking pills, diet pills. That diet pills that time was making me not eat. And then my uncle, I remember my auntie and uncle, kasi my uncle loves to cook. Sobrang galing niya magluto. And dun kasi ako nakatira sa kanila nung sa Ateneo Davao ako nag-aral. And then I always say na kumain na ako. Pero sa totoo lang, hindi ako kumain. Hindi lang talaga ako kakain. Hindi ko sasabihin na hindi ako kumain kasi syempre magagalit sila. So, umaarte ako na kumain na ako. Pero nag-help yung pills na yun not to eat. I don't really know what's with that diet pill and I just saw it sa mall doon, sa G-Mall. Doon ko binibili. Ayun. Pero, yun nga, natigil yun kasi nag-States na ako
Pagdating ko ng States, wala naman mabilhan dun na pills na nahanap ko sa Davao. Kaya medyo nag-gain ako konti doon. Konti lang. Pero hindi na normal kain ko eh. Like minsan sa pagkakain ako ng cookie, hindi na ako kakain ngayong araw kasi kumain ako ng cookie. Baka tumaba na ako. Ganun na ako mag-isip. Parang every time I look at myself in the mirror, I feel fat. Pero sa totoo lang, when I remember now, hindi naman ako mataba eh. Kasi tiyan ko lang yung lumaki, pero hindi talaga ganun kalaki. Parang alam mo yung meron lang konti. Pero sa akin, mataba na yun. Pumunta ko ng Manila na, nag-TV commercials, lumala. Lumala yung mga bullying sa akin. Pero kasi kailangan ko din yun. I always receive comments na ang laki daw ng tummy ko. And syempre, it's not nice to see sa camera. And then minsan yung, uy, ganda mo na sana, pero yung tiyan mo, laki, ganyan. Ang hirap itago. Buntis ka ba? Tapos parang ako, oh my gosh, grabe naman to. Kaya, kaya lang, wala eh. Ito kasi yung mundo ng modeling, di ba? Tsaka ang daming magaganda sa modeling. Ang daming sexy. Tapos ako, bondat. So, doon ako natuto bumalik ng anorexia. Sinabi ko na lang na sige, hindi na ako kakain. Kaya ko naman eh. Tapos iniisip ko, kaya ko naman dati. Ba't di ko kaya ganyan? So, ginawa ko, hindi ako kakain. Malaking tulong yung nag-aral ako sa Binild. Kasi hindi napapansin ng kasama ko yung buong araw ko na hindi ako kumakain. Like example, yung sisters ko, yung ex ko din nun, hindi nila alam na hindi ako kumakain. Kasi para pag uwi ko, ay sabihin ko, ay kumain ako sa school. Pero sa totoo lang, hindi ako kumain sa school. Wala akong kain. And yung baon ko, bumibili lang ako ng kape. Tapos yung kape na may yung caramel macchiato sa Starbucks, yun lang iniinom ko kasi 'di ba nakakabusog yun kapag may sugar yan. So para sa akin, busog na ako diyan. And then minsan, pag sumasakit na yung sikmura ko, bibili ako ng Skyflakes. Kahit Skyflakes. Nahirapan ako kumain sa labas kasi nahihiya ako. Nahihiya ako kumain. Nag-iba na kasi yung pag-iisip ko dahil feeling ko tingnan nila ako kasi ang taba-taba ako pag kumakain ako. Gusto ko payat ako. Kaya yung Skyflakes na yun, kinakain ko sa cubicle. Sa cubicle namin. Tas akala siguro nila umiihi ako pero inuubos ko lang yung Skyflakes. Tapos lalabas na ako sa cubicle. And then papasok na ako sa klase. Tas hindi nila ako nakikita kumakain. That was really sad. And then, my ex saw me. Iba na yung pagkapayat ko. Hindi na daw siya natutuwa. Tapos, syempre, may mga wala namang class. Pinipilit ko kumain. Kasi para hindi ako mapansin na hindi ako makain. Pero syempre, hindi mo naman yun matago. Kasi yung tiyan mo, yung hindi ka na busog. Yung busog ka na agad kasi sanay ka na hindi kumakain. Kaya, umami na lang ako sa kanya na hindi ako makain. Yun yung masama kasi matuto ka ng magsinungaling para lang sabihin na kumain ka na. Tapos, kumakain sa cubicle. Healthy ba yun? Ito yung mga photos ko before. Kung nakikita nyo, yung dito ko buong buo talagang buto na. Tsaka nakikita mo na yung ano dito, mga buto ko.
Pero para sa akin, yun yung, yun yung sexy. Yun yung nakikita kong sexy. Hindi na ako normal mag-isip nun kasi nasanay ako makakita ng mga model na payat. Ganun kasi yung payat doon. Kasi 'di ba, tumataba sa camera. So, paano ko natanggal yun? Tulong. Sa totoo lang kung walang tutulong sa akin, hindi ko gagawin yun. Kasi ilang years na ako hindi nag-workout nun. Last ko nung nagta-taekwondo pa ako tsaka bali. After na nun, yung buong college, siguro mga almost 8 years ako na walang workout. Hindi lang ako makain, ganyan. Kaya, una, nag-run muna kami. Yung mga kaibigan kong model, sinasama na nila akong mag-run, mag-jog. Sabi nila, magtakbo ka kasi para mag-exercise ka, magpapawis. Kasi yun daw yung healthy. So, sinasamahan ako ng mga kaibigan ko. Iikot kami sa Makati. Then, naging habit ko na rin siya na tumatakbo. Kung hindi ako makatakbo, magsa-skipping rope. After nun, nag-try na rin ako mag-gym. Pinasok ako sa gym dati. Pero yung gym na yun, boxing, mahina ako sobra. Alam mo yung kahit grocery bags, hindi ko kayang i-carry. Ganun na ako kapayat na wala man lang akong lakas. Ibang level yung pagkapayat ko. Para akong lilipad sa hangin. Laging ako gino-joke na yung pag gaganon ka, parang, si Krisha lilipad. Pero yun nga, nung pinapa-workout na nila ako, nagugutom ako eh. Kaya kumakain na ako. Tapos lagi ako tinutulungan ng mga kasama ko. Yung ex ko, yung kapatid ko, yung mga friends ko na okay lang kumain. Kumbaga, meron akong, kailangan kasi may magparamdam sa'yo nun na okay lang kumain. Hindi ka tataba. Basta mag-workout ka lang. Kaya yung ginagawa ko, sige, workout ako. And then, nung nag-pandemic, ganun pa rin, nag-workout na ako. Hindi ko na natanggal yung workout kahit sa bahay man lang, basta makapag-workout ako. Kasi, na-realize ko hindi talaga tama na maging anorexic ka. Dahil sobrang daming naaapektuhan sa paligid mo. Buti yung studies ko hindi naapektuhan, pero naapektuhan yung mga kapatid ko, nag-aaway kami kasi mainit yung ulo ko. Hindi na ako nakikisabay kumain sa mga tao. Nawawala yung mga social life. 'Di ba, usually you get together with your friends or your family and eat together. And also, napapansin na rin ng kahit nung lolo ko, naalala ko, sabi niya, tama na yan. Kaya yun, my takeaway here is bulimic or being anorexic it's really hard. It's hard to fight it na paano ka maging healthy ulit. You really need support. You need support from your friends or your family. And kung pwede, sa professional, kung kaya mo. And ako, I was thankful na mga professional sa gym, yung mga talaga nag-push sa akin na maging healthy na tao. And then, it will be your habit naman eh. Gradually talaga. It took me how many years to change my mindset. Lalo na wag kayo maging bulimic kasi wag niyo nasubukan. Wag niyo nasubukan kasi ang hirap lumabas. Sobrang hirap lumabas. And minsan babalik pa. Parang meron pa yan siyang addiction kasi yan eh. Babalik pa kasi yan kasi hindi agad-agad. Parang feeling mo yun yung tama. Yun yung mahirap kasi kaaway mo yung sarili mo. Pero yun, just be thankful sa mga surroundings mo. And
if you are in this situation, please seek help. Don't be scared to seek help. And you're not fat. You're not fat. I guess people always gets this sa mga na nakakaano ng bullying sa katawan. Feeling nila shortcut. And then di nila alam kinain na sila. Anyway, I hope na you will not experience this. Even your child, your daughter, your son, your sibling. Because it's really hard. Thank you. Thank you for watching. I'll see you in my next podcast.